Ang kwento ng mayaman at si Lazarus. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga kwento na nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya, habag at ang epekto ng ating mga gawa. Isa sa pinakamakapangyarihang kwentong ito ay ang parabola ng mayamang lalaki at si Lazaro na matatagpuan sa aklat ni Lucas. Mismong si Hesukristo ang nagsalaysay ng kwentong ito na nagbibigay sa atin ng sulyap sa kabilang buhay at sa kahalagahan ng pamumuhay na nagpapakita ng pag-ibig at awa ng Diyos. Sa bidyong ito ay susuriin natin ang bawat detalye ng kwento, tatalakayin ang makasaysayan at kultural na konteksto nito, at hahanapin ang malalim na aral na itinuturo nito tungkol sa ating pagkatao at sa ating relasyon sa Diyos. Tara, at sama-sama nating panoorin ang kwento ng mayaman at si Lazarus. Sa parabola may dalawang pangunahing tauhan, isang mayamang lalaki at isang mahirap na pulubi na nagngangalang Lazaro. Ang mayamang lalaki na hindi pinangalanan sa kwento ay inilarawan bilang isang taong nagsusuot ng magagarang kasuotan at nagpipiging araw-araw sa kasaganaan. Sa kabilang dako, si Lazaro ay isang dukhang pulubi, punong-puno ng sugat, na nakahandusay sa tarangkahan ng bahay ng mayaman, umaasang makakain man lang ng mga pagkaing nahuhulog mula sa mesa nito. Sa mga hindi pamilyar, ang pangalang Lazaro ay mula sa pangalang Hebreo na Eleazar, na nangangahulugang tinulungan ng Diyos. Bagamat siya ay naghirap sa buhay, ipinapahiwatig ng kanyang pangalan na mayroon siyang kaugnayan sa Diyos, isang bagay na tila wala ang mayamang lalaki. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Scraps will fall from my table. But then with the dog, Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. it's infected. He's finally here! My favorite brother. What do you want from me now? We've spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. and the time was fulfilled Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. and passed from Namatay din ang mayaman at inilibing.
alms. Welcome. Father Abraham, Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. paradise. Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham." Father Abraham! "Maawa kayo sa akin. I saw you with Lazarus. Send him to me. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Received his bad things. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid, at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito." Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, "Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila." No. Please. No. Please. No. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next.
sa yaman at kahirapan, kundi tungkol sa buhay na walang hanggan at sa kung paano tayo dapat mamuhay habang may pagkakataon pa. Habang nagliliyab ang apoy sa Hades, lumuhod ang mayamang lalaki sa gitna ng kanyang paghihirap. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkukulang, hindi lang ang kanyang kayamanan ang naglayo sa kanya mula sa Diyos, kundi ang kanyang malamig na puso, ang kanyang kawalan ng malasakit sa mga nagugutom at naghihirap sa tabi ng kanyang tarangkahan. Ngunit huli na ang lahat. Sa kabilang dako si Lazaro ay nasa piling ni Abraham, ang kanyang mga sugat ay pinagaling at ang kanyang kaluluwa ay sumasalamin sa kaligayahang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Sa kanyang buong buhay, tiniis niya ang gutom, sakit at pag-aapi, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang pananampalataya. At ngayon siya ay tinanggap sa walang hanggang tahanan ng Diyos, kung saan walang luha, gutom o kirot. Mula noon, ang kanyang pangalan ay tuluyang nakalimutan, hindi katulad ni Lazaro, na ang alaala ay nanatili bilang patutuo sa biyaya ng Diyos sa mga mapagkumbaba. At sa bawat dako ng daigdig, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbubukas ng puso ng mga tao, isang babala para sa mayayamang walang malasakit at isang pangako ng pag-asa sa mga nagdurusa ngunit nananatiling tapat. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang huli ay magiging una at ang una ay magiging huli.